Yun guys, ayun nga lang siya, itong Braddon Street Wall Art. So malaki lang siya na ganun. POV, you're finally living in Australia. Pang peace of mind talaga ang Canberra. Lake Griffin in Canberra guys. What a nice place to propose. Hi guys, it's another beautiful day here in the capital of Australia, Canberra. Yeah, so this is my hostel, Little Drifter. Tingnan nyo naman yung aking paligid. Buti hindi umulan ngayon. Sabi di ba may weather forecast ulan ngayon, pero may konting ano lang kanina ambon. Oh, di ba? Ang ganda ng merong dito mga tables and chairs. Tapos may mga buildings. Yan. Dito, pwede ba dito tayo? Oh. Ayan, ako tayo sa mga... Ay, ang lamig. ang lamig ng check. Ayan. Or dito. Ano mo mas magandang angle? So dito sa Canberra guys, di ba ito yung city ng Australia. Pero mas konti pa kasi dito yung population compared sa mga big cities like Melbourne or Sydney. So actually, marami ako mga nakakausap, di ba, na mga mag-aaral sila dito. Mas madali kung balak nyo mag-Australia, mas madali makakuha ng mga student visa. Tapos pwede kayong mag-aaral dito. Yung nakausap kong Pilipino, si Paul, nag-aaral siya sa University of Canberra. So dito siya mag-aaral sa University of Canberra. Pero meron kasing branch ang Sydney. Kaso ngayon kasi ang schedule niya, mas may schedule dito sa Canberra. Pero kapag magkaroon ng schedule sa Sydney, pwede siyang lumipat. So pwede nyo siyang gawin na stepping stone. Kung gusto nyo, mag-Canberra muna kayo kasi mas madali dito. Mas maraming job opportunities din siguro kasi mas konti ang population. So kung gusto nyo mag-part-time job, ganun. And then pag naka-PR na kayo, pwede naman kayong lumipat sa big cities like Melbourne or Sydney. But yeah, you can give it a try guys. Canberra! Itong Canberra, pinupush daw talaga na parang Australian government na magkaroon ng tao dito. Kasi nga, di ba parang hindi naman to kasing laki ng ibang cities. So, konti yung mga tumitira dito. Kaya yung government ng Australia, pinupush nila na yung mga tao medyo tumira dito. So, kung gusto nyo mag-Australia, 3.5 hours lang naman siya sa Sydney. Kung namimiss nyo yung Sydney, magbabas kayo, mag-weekend kayo sa Sydney, pwede naman. Pero pwedeng dito muna kayo sa Canberra tumira, no? Sabi ko nga habang nakikinig ako kay Paul nung journey niya, nahihiya kasi siya magpa-interview. Sabi ko, sige na interviewin kita kasi para matutunan ng mga Pilipino yung process, gano'n. Nahihiya kasi siya magpa-interview. Pero habang nakikinig ako sa kanya, sabi ko, oh my gosh, yan yung pangarap ko dati na parang mag-student ako dito. Si Paul kasi parang dito talaga siya magka-college. Like kakatapos niya lang ng senior high, tapos dito talaga siya magka-college. Kesa mag-college pa siya sa Philippines, tapos mag-aaral na naman siya dito. Para madodoble lang, di ba? Yung kanya, parang magka-college na siya, diretso dito. Kaso ang mahal kasi. So kailangan mo rin talaga ng budget if you want to study here. Di ba? Pwede ba magtanong? Magkano yung... Pwede magtanong? Di ba pag mag-aaral ka dito, kailangan mo rin maglabas ng pera muna? Sa tuition ko lang, ngayong SEM is 13,000 AUD? Malaki. Mayaman siguro rin tayo. Niremedyo lang. Ito yung ano mo, tuition mo? One SEM. For one SEM? Oo, tapos 26 siya. Per year? Oo. Tapos every year, tataas pa ata. Di ko sure. Pero sabi ko, oh my gosh, you're living the life of my dream. Na parang pinangarap ko na mag-aral dito sa Australia, tapos magtrabaho dito. Sabi niya, hindi ko nga nakakapag-vlog ka na, nakakapag-travel ka na. Oo, sa bagay. Grateful din naman ako sa kung anong meron ako ngayon. Pero siguro yung past self ko, ang saya siguro kung nakapag-aral tayo dito. Tapos magiging Australian accent na tayo. Maglalakad-lakad tayo dito sa Canberra, papunta sa school. Bibili tayo ng kape dyan. Tsari, wala tayong budget. Kasi ang mahal no, milyones talaga guys. Tapos ngayon daw parang mas nag-strict na rin yung Australian government. Mas malaki na yung hinihingi nila na pocket money. Parang ganun. So, sana kung gusto nyo, hingi kayo sa parents nyo. Baka naman merong parents nyo. Ayan, di ba ang chill? Another laid back life. Ang Australia talaga ang tinuturo niya sa iyo is maging laid back. Okay, sige. Sabihin ko muna sa inyo yung ating itinerary for today. Yung iba kasi malalayo, so hindi ko alam kung mapupuntahan natin lahat. Pero ito yung ating itinerary. First is
ang CBD na explore na natin kahapon, no. So ito, City Walk and Garema Place. Pupunta sa Garema Place. And then meron ditong lane na parang Art Street Lane, Tocomwall Lane and Braddon Street Art. And then after, pupunta tayo sa National Museum of Australia. And then Lake Burley Griffin. Ang Lake Burley Griffin, pinangalan siya sa architect na nag-design nitong city. Kasi as what I've mentioned sa last year, no, itong city na to, it was planned. Kasi merong rivalry ang Sydney and Melbourne. Ayaw mag-give way ng bawat isa kung sino yung magiging capital ng Australia. So nagplano sila na, okay, let's build another city na magiging capital. And that is Canberra. So this is like a planned city. So merong architect na nagplano ng buong city. And that's his name, si Mr. Burley Griffin. Merong lake dito na magandang lake. Pupuntahan natin. Yung iba, may mga nakasulat ako dito pero hindi natin alam kung mapupuntahan natin kasi chinek ko to, medyo mga 1.5 hour yung biyahe, ganun. So medyo malalayo. Australian War Memorial, New Parliament House, tsaka Mount Ainslie Lookout. Yung Mount Ainslie Lookout, nakita ko sa internet, parang mountain siya, tas overlooking view ng Canberra. I also listed some cafes here, pero malalayo din kasi. Walter Cafe and Pop Book Cafe. So yun yung aking mga nilista, pero I'm not sure kung mapupuntahan natin lahat. But let's go! Okay guys, punta na tayo sa ating first stop, ang Garema Place. Walking distance lang naman siya. 5-minute walk lang from where I am. So tara, let's walk for 5 minutes. It's ngayon is July 29, 2025. Actual weather is 11 pero feels like 7. Ang lamig nga ngayon eh. Kaya nag-heat tech na ako. Kasi dati nagti-t-shirt lang ako tapos may jacket. Kaso nag-heat tech na ako ngayon kasi minsan hindi ko talaga kinikerry na yung lamig. Kasi mas malamig talaga ang Canberra kaysa sa Sydney. Sa Sydney kaya ko pa t-shirt tapos may makapal na jacket. Pero dito kailangan naka-heat tech na ako, be. Hindi naman siya nagni-negative. Pero sometimes yata nagni-negative dito. Pero buti ngayon, ganito lang siya. CBA, Commonwealth Bank. Ayan, may mga tao. Chill-chill lang din sila. Ganyan lang yung mga tao. Bawal din yung nagmamadali din dito sa Australia. Tapos marami din sila mga ganyan. Tables and chairs. Kung gusto mo lang kumain, magkape-kape. Speaking of kape, hindi pa tayo nagkakape today. Okay guys, ito na pala yung dinadaanan natin kanina pa na mga magagandang upuan. Ito na pala yung City Walk and Garema Place. However kasi, parang undergoing renovation yung area ng Garema. Ayun o, Garema Place Upgrade. Garema Place Upgrade. So merong mga excavator dyan. Pina-upgrade nila. So balikan na lang natin ang Garema Place next time. Baka mas maganda na siya. Ayun o, pinapaganda nila yung area na to. Yung park na yan. So medyo hindi mo na natin makikita ang ating first stop. Ay, may KFC ako nakita doon. Meron dito mga tindang mga boots, ganun, shoes if you like. Ang gaganda oh. Gusto nyo ng mga printed boots, colorful boots, meron sila yan dito. Comics. Ayun, may comics house oh. Kung gusto mo, if you're into animes and comics. Si Naruto. Meron din pala sila dito sa Australia, mga ganyan. No? Mga Naruto, One Piece, comic shops. O kung gusto mong, if you're into anime, KFC, ayan o. Hindi mo rin naman actually, yung mga Asian stuff. Example, i-manifest natin dito na kayo titira. Tapos ako din pala, dito na tayo titira, for example, di ba? At least hindi natin mamimiss kasi meron pa rin mga animes, meron pa rin mga KFC, may mga, para makita nyo yung future city. Future city. Yan, may mga, ano pa sila dito, on sale na, DVDs ba to? Ayan o, very makaluma, ano? Nung mga bata kami, sa ganito lang kami nanonood eh. Miss Bauco. Yeah, chill city living, yung mga tao na kumakain lang dyan sa labas. Stress-free life on a Tuesday morning. No, Tuesday pa yan ha, yung mga tao parang chill lang, B. Ito, 213 lang yan. Ang mura, oh. 13 lang, meron ka ng chicken and fries. Portuguese barbecue. Tapos may drinks pa. Oporto. Oporto. Meron din sila mga malalaking shopping malls. Kung ayaw mong malamigan, mas mainit yung mga malls pag winter. Pwede kayo mag-shopping dyan. Gusto niyo pasok tayo sa mall nila? Tara, check lang natin kung ano itsura ng mall nila.
Yeah, I manifest na yung mga gustong tumira sa Australia. Ayan, this will be your future city. Ito ang maglalakad-lakad lang kayo dyan na naka-jacket, di ba? Oh. Kasi pinangarap ko to Pinangarap ko to before na tumira sa Australia. Pero syempre nagkaroon na ng ibang priorities ngayon kasi nagvo-vlog na ako. But who knows, di ba? Who knows? Depende kay Lord kung ano yung plano niya sa life ko. Pero now, I'm still enjoying what I'm doing. Pero kung kayo gusto niyo rin tumira sa Australia, oh my gosh, parang stress-free city dito. Stress-free ba mga tao dito? Pero alam ko yung mga Pilipino, kasi pwede ka mag-work dito ng mga 2 jobs, ganun. Yung mga nakakausap kong Pilipino, usually meron silang 2 jobs. Kasi syempre kapag nagsisimula ka pa lang dito, hustle ka talaga, di ba? Kasi syempre bago ka, kailangan mo kumayod. Pero pag tumatagal ka na dito, yung mga Pilipino matagal na dito, minsan, okay na ako sa 1 job, oh. Mag-enjoy na ako sa life. Ganun naman talaga eh. Pag bago ka sa isang city, hustle. Pero pag medyo nakakaipon ka na, okay na ako sa 1 job, o mag-i-enjoy na ako ng slight, ganun. Yung guys, ito yung shopping mall nila. May mga shops din naman na medyo kilala natin. Pero yung iba hindi natin kilala, like Big W. Feeling ko mura dyan. Meron siyang energy na mura ako, ganun. Big W. Mga grocery and appliances siguro. Pero yung mga malls dito sa Australia, usually mga 1 to 2nd floor lang. Although sa may Bondi Junction, parang 4th floor yun. Sa may Sydney, no? Pero mas minsan 1 to 2nd floor lang, pero mahaba. Ayun, no? Maluwag din naman eh. In-expect ko sobrang liit ng mall nila. Hindi naman super liit. Mas malaki yung Philippines. Pero hindi rin naman super liit yung mga malls nila. Pwede din naman, oh. Laban din. Hype. May Sephora din dito. Bilihan ng mga iPhone case. Pero nakabili na ako sa Bangkok. Okay na ako sa 100 baht na case. Yun lang yung mahirap kapag winter. Pag sa labas, di ba sobrang lamig. Ngayon naman, init na init naman ako. Kasi naka-heat take ako. Tapos parang walang aircon kasi pag winter yung mga malls nila. So, ang init dito sa loob. Yeah, meron din naman silang H&M dito. Shopping. Kung gusto niyo mag-shop sa Australia. Tara, pasok na tayo sa Big W. Nako-curious ako kasi hindi pa ako nakapasok sa store nila dito. Nilang sale mga 1/2 price, clearance sale. Ang daming naka-off. 33% off. Yung Maltesers nila. So, ano na lang, 12 na lang. Dating 18, naging 12 na lang. Nakasave ka ng 6. So, ang dami nilang mga ganun, no? 25% off. Mga diapers, ang daming mga off. 25% off. Tsaka malakihan pala dito. Hindi ba parang SNR to? Baka parang SNR to. Yan, dairies. Dating 8, half the price na lang. 4 na lang siya ngayon, no? 1/2 price. So, magkano yung 4? Kayo na mag-compute, guys. Hindi pa ako kumakain. Hindi pa ako kumakain, guys. Hindi pa gumagana yung mga brain cells ko. Natutulog pa sila ngayon. Actually, baka tulog pa yung brain cells ko. Ang gising pa lang ngayon is yung mga heart cells. And sila may mga pang winter jacket sila, guys. 25 lang. Less than 1,000 pesos. Pang girls to. Meron din silang ganitong jacket. 20. So mga 700 siguro yan. 800 pesos. Mura din pala dito sa Big W. May mga t-shirt din pala. Mga $5. Diba? Pwede ka mag-ano dito. Ukay-ukay haul in. Ay, hindi pala ukay. Shopping haul in Australia. My God, ang gwapo mo naman. Sino ka? Charing. Maganda ka, hindi ka. Charing. Ayan na, may mga silang jogging pants. 12 lang, sa mga 500, ganun. Ayan, jogging pants. Pang ano nyo, pang PE. Parang pang Squid Game ito. Ayun ang mga jumper. Kasang lahaba ng jumper nila, Pang matangkad ito, B. For example lang, isukat ko siya sa salamin.
Ay, kasya naman. Hanggang saan ba yung jumper? Di ba ganun lang? Hindi magiging gown siya sa akin, be. No? Nangaano din tong mga Australiano, eh. Yung jumper nila na pambabae. Ano na sa akin, gown. Siguro dapat ang height mo dyan mga 5'10", 5'11". Yan, if you're, if medyo ganito naman yung body type, meron din sila dito, $10 lang, oh. Mga jacket na parang, ganyan, oh, 16 lang to. Nag-ukay-ukay na tayo dito. Ayan. Pag mag-Australia kayo, big W. But, ayun, may mga panglalaki din dito. Ayan, di ba? Very Australia to. Ayan, oh, may mga ganito sila. Kano lang to? Yung mga pang winter na denim. Look. Denim siya pero winter. Magkano kaya to? Yan, same lang to. 25 lang? Oh my god, 25 lang ito, guys. Wala pang 1,000 pesos. Yung jacket na pang winter. Ang ganda. Wala lang akong luggage, ate. 21 kilos na. Ang ganda, sayang. Dapat pala hindi ko... Sabi ko, okay, hindi na ako magdadala ng maraming jacket sa Australia na ako bibili. Tapos nung nagpapak ako, sabi ko, sayang naman kung hindi ko dadalhin yung jacket ko na to. So, ang dami ko na namang dinala. Ang ending, wala na tuloy na naman akong space sa luggage. Pero kung mag-Australia kayo, guys, no? Big W, meron na kayong less than 1,000 pesos na mabibili. Mga pang winter jacket. Yan, mga 18 lang. $18 na jacket. Ito, di ba may era, may time dati na sobrang umuso tong red na ganito. Kasi hindi ko afford dati ito. Gustong gusto kong magkaroon ng ganito. Pero hindi ko i-heal yung inner child ko ngayon kasi wala akong extra luggage. Ay, may mga cars. May Tommy ka ba dito para sa pamangkin ko? Tommy ka. Yan, marami din silang laruan. So sa Big W pala parang assorted yung mga binibinta. Narinig niyo ba yung sinabi ko? Binibinta. Mga binibenta. Okay? Please bear with me. Mukha lang akong perfect pero perfect ako. Hindi ako perfect. Like, minsan my Bisaya heritage is still in me. Even though, you know, my accent is already like Australian. Jaring. Binibinta. Alam mo, nung bata kami, sobrang uso ng ganito, diba? Para magko-collect ka ng mga different types of dinosaurs. Tapos pinapadalahan ako minsan ng mama ko ng ganito. Pero hindi ganito kakadami. Pakunti-kunti lang. Ayan, no? Meron dito mga rhinoceros, mga triglycerides. Charot. Triglycerides. Yun yung mataas sa akin. Parang nagda-diet ako, ha? Feeling ko nagiging healthy ako sa Australia, ha? Pero kumakain pa rin ako ng hindi healthy. Pero may mga times na healthy ako. Ang cute. Very cute. Oh, yeah. May mga board games dito. Deal or no deal. Mas meron din ditong Uno. Sige nga. Actually, isa rin sa mga pinapangarap ko nung kabata ako is maging kasama ako sa 30K. Alam mo yung 30K nung kay Chris Aquino, yung parang yan, may mga tinda rin silang plancha dito, mga home appliances dito sa Big W. No, i-manifest niya parang moving in vlog, no? Parang mag-move in kayo sa Australia. Tas, okay guys, today maghahanap tayo ng mga appliances dito sa Big W. So, bibili tayo ng mga tumbler, ganyan. Because I really love Minecraft. And then guys, ito, naalala ko si Miss Sharon, balutin mo ako sa ilalim. Mga Tupperware, pag pambalot.
Tara guys, pasok ulit tayo sa Kohl's. Diyan na lang ako bibili ng pagkain. Huwag na kayong umarte guys ha. Hello. Huwag na kayong umarte guys ha, kasi kagabi nag fine dining tayo. Malaki yung nagastos natin. So ngayon, matuto tayong mag-balance. Mag-grocery naman ulit tayo ngayon. Strawberry 550 kaso baka di ko maubos kasi. Ay, ito pa, may naalala ko bigla guys. Kapag pupunta kayo ng Australia, sobrang strict nila sa mga dala nyo, mga prutas, mga dairies, mga meat. Nung sa Philippines, di ba, bumili ako ng mga tubig sa NAIA. Nakalagpas na ako sa immigration, tapos may dala ako tubig. Di ba usually pinapayagan tayo na magdala ng tubig, ng mga drinks sa eroplano. Kapag pupunta ng Australia, sobrang strict nila. As in, kakalkalin yung bag mo, tapos yung mga binili kong tubig, hindi daw pwede. Dapat less than 100 ml lang. Eh, usually, di ba, sa ibang bansa, pwede. Sobrang strict nila sa mga dairy, prutas. So, natatakot akong bumili ng mga prutas ngayon kasi bukas pupunta na tayo sa Melbourne. So, interstate kasi siya. Baka mag-check na naman sila ng mga dairies, ganun, mga kung ano-ano. So, ayokong bumili muna ng marami ngayon. Hindi muna ako mag-grocery dito. Baka doon na tayo sa Melbourne kasi more than a week ako sa Melbourne. Mga 9 or 10 days yata ako doon. So, mag-grocery tayo doon. Pero, just a quick quick browse ng mga tinitinda nila dito. Meron sila mga hand-painted butter, bread, ayan, egg tart, Portuguese tart. Ala, ang mura naman ng carrots, $1.40 lang. Tapos ang dami na, no, oh. Mag-carrots ka na lang, healthy pa. Gawin mong merienda to, oh. Si Jungkook, kilala niyo si Jungkook? Si Jungkook ng BTS, kapag nagda-diet siya, nakita ko, nagka-carrots lang siya. Gano'n ko siya. Tipid hack, mag-carrots kayo ng snack. Bayabas ba to? Peras. Peras na lang. Peras ng silanganan. 3.50 ang ang lalaki ng ay hindi siya kamatis. Sili. Sorry ka, hindi sili yung tawag nila dito. Ang tawag nila, capsicums. Ang social capsicums. Pag malaking sili pala, nagiging capsicums. Grabe, mas malaki pa kaysa sa kamay ko, bi. Tsaka pulang-pula, no? Okay, may nadagdag na naman sa vocabulary ko today. Capsicums. Okay, guys, pag mag-food review ka, parang, oh my god, I've tasted some capsicums. Tapos sabi naman, anong capsicums? Sorry. Merong meat section. Gusto mo magluto-luto ka ng sarili mo. Mga steak, no? Ito na naman, nakita ko na naman to. Yung parang pancake na may butas-butas. Ayun, no? Tapos lalagyan mo ng Nutella. Pancake yan, eh. Kasi hindi ko mauubos pag nag-Melbourne na lang ako. Kasi marami akong time doon. Gagawa ako. Bibili ako ng ganyan. Tapos yun yung parang kakainin ko everyday. Bili tayo ng Nutella, ganun, with coffee. Sarap. Guys, gusto ko sana bumili ng mga pasta dito sa Kohl's. Pero ang lalaki kasi ng serving, oh. Ano yan? Pang isang tao lang yung gusto ko. Pero ito parang pang birthday party na to. No? Ba't ang lalaki? Diba? Ang lalaki ng serving. Pang isang kainan lang sana. Ay, ito meron mas konti. Pero ang laki pa rin ito, eh. Oh. Meron sila mga macaroni salad, guys. Magkano calorie? 151 ang calorie. Pero 4 calories per 4 serving. So, i-times mo pa yan. 151 times 4. Kasi 4 serving daw to, eh. Calorie per serving lang yung 151, eh. Ang laki ng calorie, B. Ito, kung gusto niyo mag-salad, mga $6 lang, oh. So, mga 200 pesos lang yata itong mga salad nila. As usual, guys, self-service lang. Yes, for lunch, bumili lang ako ng sandwich. Chicken schnitzel sandwich. So, $8. Tapos lemon juice, $4. So, 12 Australian dollar lahat. Mga 450 siguro. Pero malaki na naman yung kanilang sandwich. Saka kita mo yung chicken, no? Malaki yung chicken, yung portion. Grabe din yung trust and yung disiplina ng mga Australians, no? Kasi parang sa Europe din, yung self-checkout lang. May mga konting marshals naman na nagbabantay, pero hindi naman talaga nila binabantayan yung bawat ini-scan mo. So kung, di ba sa ibang lugar, pwedeng madaya, eh, di ba? So, pwedeng hindi niya i-scan lahat kasi wala namang nagsasaway. Tapos pag lalabas mo, wala rin namang mag-check ng resibo mo, wala mag-check ng mga pinamili mo. So grabe yung honesty na meron sila at yung
yung yung trust na meron sila sa mga tao nila, no. Ganda ng mga feeling ko talaga kapag nag-autumn kasi maganda siguro yung mga dahon dito, guys. No? Let's go. Naglalakad lang ako papunta sa ating next stop, yung Braddon Art Street. So mga 10-minute walk lang naman siya. 7-minute na lang kasi naglakad na ako kanina. Ayan, ganyan lang yung ginigive na energy ni Canberra. Tapos may mga upuan din. Emote-emote ka lang dyan. Kape-kape. Tapos nagwo-work ka kunyari sa office na yan, di ba? Oh. Linis. So, malinis. Malawak yung kanilang mga daanan. Mabait yung mga driver. Pinapauna ka. Kanina na naman tatawid ako kanina doon. Tapos parang nag-aalangan ako tumawid. Tapos nag-stop talaga yung car. Sa Sydney minsan, siguro kasi nagmamadali rin yung mga tao sa trabaho siguro sa Sydney. Minsan hindi kanila, nauuna talaga sila. Ganun. Dito, hayahay na sa Sydney pero i-level up mo pa ang pagiging laid back ng Canberra. Diba? Lamig. Ano bang weather? Para mas lumawig pa lalo. Ganyan lang. Sarap na maglakad-lakad kasi malamig. Oh, meron silang rainbow dito na Taipei. Ganyan lang siya, no? Siguro kung mag-isa ka dito, baka medyo malungkot. Pero kung may pamilya ka naman dito, may mga friends ka, you will enjoy it. Or kung introvert ka, may enjoy mo to kasi parang dito walang magulo. Walang magulo kung gusto mo ng katahimikan sa utak mo. Dito sa Canberra, guys, mga tao may kanya-kanyang buhay lang sila sa kape, nagkakape. Ganun lang. Tapos hindi puno rin yung mga cafes din. Daming options for restaurants. Ayan ito, meron dong parang something na building. So guys, ito na yung Braddon Street Wall Art. Ito lang pala, parang isa lang siyang malaki dito. Tapos may konting maliit lang dito. Yun na ba yun? Or meron pa dyan sa loob? Yan. Check na lang natin yung vicinity. Ganyan lang yung ginigive na energy ni Canberra. Ayun guys, ayun nga lang siya, itong Braddon Street Wall Art. Isang malaki lang siya na ganun. Hindi, may mga maliliit na doon. Yun siya, parang feeling ko hindi siya masyadong wow. So pwede nyo namang mapuntahan para ma-check. Pero at least ma-check nyo na lang din yung surrounding ng Braddon area. Pero yun lang pala siya, guys. Okay, next. Isang next natin pupuntahan, the National Museum of Australia. So, magsi-city mapper sana ako pero hindi pa pala kasama ang Canberra sa mga services na nasa city mapper. So, since medyo bago pa lang kasi yata tong city, wala pa siya sa city mapper. So, nag-Google Map lang ako. Google Map. So, actually, pwedeng lakarin 36-minute walk. Pwede rin tayo mag-trains or bus, 25-minute walk. So, nyo ba maglakad? Pag mag-car, 8 lang. Or gusto nyo matry yung nila, transportation system. Sige, mag-walk tayo. City interchange. Sige, magana tayo. Bus ba to or train? Mag-walk tayo, sige. Papuntang bus stop or train station. 7 minutes. Let's go. Grabe, no? Wala masyadong tao. Siguro masaya dito kung for example nag-aaral ka dito tapos naging close mo na yung mga classmates mo, tapos naging friends mo na yung mga classmates mo, may kasama kang gumala or nadala mo yung pamilya mo dito na kayo nakatira, or mga friends, mga group of friends kayo, nagpunta kayo sa Canberra or ganon, or nagtatrabaho ka, naging close mo na yung mga workmates mo, or kung introvert ka lang talaga at gusto mo ng sobrang tahimik na life na walang nangingialam sa'yo, you want to start a new life, then go. Perfect ang Canberra, guys. Walang tao, walang pakilamanan, malamig during winter, modern, tahimik, malinis, mababait yung mga driver, nagi-giveaway, may McDonald's, baka mag-crave ka ng McDo, may McDo, oh. Hey guys, nandito na ako sa may bus stop. Malapit lang sa hostel namin to.
So, interchange PLT, platform number 8, ayan, bus number 53, National Museum, 16 stops, ayan. Ay, 16 stops, 16 minutes, sorry. 6 stops, 16 minutes. So, ito na yan. Platform number 8. Ayan. Platform 8, tapos, nandito yung mga bus number, oh. Bus 53. Diyan lang, bumalik lang ulit tayo sa may hostel area ko. Ganyan lang yung Canberra, guys, no? Chill vibe lang. Guys, di ba sa Sydney ang tawag sa card Opal? Every state, iba-iba kasing card nila. Dito sa ACT yung state na to, or territory, ang tawag sa card nila, My Way. Hindi na ako bumili ng card kasi pwede naman yung debit card. So, pero kung gusto nyo, kung matagal kayo dito, pwede naman kayo bumili ng card. Nagdi-debit card na lang ako, guys. Gumagana naman sa mga buses nila. Ayan na lang. Wala masyadong nag-aantay. Wala kang kabardagulan sa bus. Siguro kung tumira ka dito, mamimiss mo rin yung Pilipinas na bardagulan sa bus na standing. Dito yung mga Australian, guys, for example, di ba, yung bus, 2 upuan. Minsan umuupo ako, tapos pag nakita nila nakaupo ka, minsan hindi ka na nila tinatabihan. Tumatayo na lang sila. Kahit marami pang bakante, pag may nakaupo na sa isang upuan, minsan yung mga Australian, hindi na sila tumatabi sa'yo. Parang they respect somehow personal space. Somehow they respect personal space. So tumatayo na lang sila. Sila na nag-a-adjust. Wala kang kabardagulan dito. Yun lang yung mamimiss mo sa Pinas. Dito chill ka lang. And guys, tinanggap naman yung debit card ko. Let's go. Guys, confirmed. Pati dito sa Canberra gumagana yung debit card or savings card. Hindi pa talaga ako nagka-cash sa buong Australia ko. Minsan nga yung mga stores hindi sila tumatanggap ng cash. Saan ko kaya gagastusin yung cash ko? Nag-withdraw pa kasi tayo. Pero okay lang ito. For emergency, baka kailanganin natin. POV, you're finally living in Australia. Tapos may background music. Everything that you are, praise the Lord. Guys, yung bus na sinakyan natin, grabe yung Canberra, guys. Grabe yung peace of mind na binibigay niya sa akin dito. Ito yan. Ayun, may mga bumaba rin. 2 lang din yung bumaba kasabayan ko. Itong para magjowa yata sila. The National Museum of Australia. Let's go. Libre lang daw to, guys. Wala daw entrance dito. So tara, pasok tayo. Yun yung mga bata, naglalaro-laro lang doon sa park. Tara, pasok tayo. Grabe. Peace. Hello? May tao ba dito? Kung gusto nyo na nasa stage na kayo ng life nyo na gusto nyo na mag-settle down, gusto nyo na ng tahimik na buhay, with your family, with your loved ones, go to Canberra, guys. Ayan. Mag-museum tayo. Walang entrance. Tama ba yung nabasa ko? Sabi ko wala daw entrance. Yun guys, wala nga siyang entrance. Nakapasok lang ako. Ito siguro yung mga vintage, mga old cars dito sa Australia. Oh. Mga makalumang tao, no? Sa mga movie na papanood natin. Yun yun, butterfly. Ayun na, merong mga dinosaurs. Yung kanilang mga buto-buto. Galleries. Pwede ka lang tumambay-tambay dyan. Meron din cafe dito actually. Gusto mo magkape-kape, may cafe dyan. Yun na guys, meron silang outdoor park. Yan yung museum. May mga ibang rooms na I'm not sure kung may bayad kasi may nagbabantay na security guard. Tara guys, lakarin natin kung ano pang meron dun sa other side. Wala rin masyadong tao. Wala rin masyadong turista. Pang peace of mind talaga ang Canberra, no? Kung ayaw mo mga na may nangingialam sa buhay mo, punta ka dito. Hi, cute! Is the light, is the sky, is the sea, it calls me. Boogs. No one. Pansin ko sa mga parking dito sa Australia, lagi maraming kotse. For example,
Marami naman nakapark. May mga nakapark naman dito, pero wala ka masyadong makitang tao. Marami mga sasakyan nakapark din dun, oh. No? Baka tag-isa-isa. Baka, tag-iisa kasi yung mga sasakyan dito nila, no? Bawat isang tao may sariling sasakyan. So, isa-isa lang yan. 1, 2. Ganun lang sila dito. Hayakay lang. Let's jump! Jump! Aray ko. My gout to believe in magic is being moved. So yun guys, from the National Museum of Australia, lakad lang kayo ng konti. Yan. 2-minute walk lang. 2 minutes. Ayaw magpakita. We're going to Lake Burley Griffin. Pero actually ito na yata. May lake na dito eh. So, katabi lang siya ng National Museum of Australia, ang Lake Burley Griffin. Again, itong lake na to pinangalan siya sa architect na nag-design itong city. Si Burley Griffin. American yata siya. American architect who designed this city. So, pinangalan sa kanya itong lake na yan. Itong lake ba na to is artificial lake or search natin. So yun guys, binasa ko. Oo nga, artificial lake lang siya. Pero grabe. Paano nila nagawang artificial lake to? Kasi parang ang lawak ng lake. Hala, pwede ba ako nandito ako? Ang hirap kasi mag-decide kung pwede ba kasi walang tao, no? Minsan, for example, pwede ba ako dito? Alam mo kung may jowa kayo, tapos hindi pa kayo legal. For example, hindi pa parang pangit yun, hindi kayo legal. Magpaalam muna kayo sa parents niyo. Pero for example, mag-jowa kayo, tapos ayaw nyo nang may nakakakita. Gusto nyo mag-propose? Guys, Lake Griffin. May mga ganyan kayong background. Oh my gosh, walang tao. Lake Griffin in Canberra, guys. What a nice place to propose sa aking future jowa. Baka naman dyan. Ano ba yun? Wala. Sino magpo-propose? Wala kang jowa. Pero, yan. So, dito luluhod-luhod ka na. Mag-ano kayo dito, picnic. Tapos parang, will you marry me? Kakilig. Kakilig maging single. Guys, grabe yung tahimik, no? Wow. Oh, dyan kayo mag-propose, ha? Lake Griffin, Burley Griffin. Magkotse lang kayo, may mga nakapark naman dyan. Oh. Excuse me. Ready ka na ba sa commitment? Kasi ako ready na talaga ako. Huwag ka namang lumayo. Ikaw na nga lang yung option na meron ako. Please, kalapate. Pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Mas pinipili mo yung damo? Then why? Why? Why did you have to leave me when you said that love would conquer all? Why did you have to leave me when you say forever? You say forever. Why did you have to leave? Ay, ang lamig ng damo. To leave me when you said that love. Ano ba yun? Kaya hindi ka nagkakajowa kasi yung sarili kinakausap mo. Hindi magandang pangitain yan, Marvin. Diba? Ang payapa dito, Diyos ko. Ayan. Ito yung Lake Burley Griffin. Tas, ang ganda mag-picture dito. Oh, wala kayong kaagaw. Sana bakal ka. Ayun, bumakal. Mag-emote-emote ka lang dito na. Ang tanong ko, ang sagutin mo. Kung hindi ka sasagot, tatalon ako. Tatalon ako dito. Sumagot ka. Pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Wala, wait lang. Wait lang, meron yata akong... Kuya, pangit ba ako? Kuya, my second heartbreak for today. Hindi ko na kaya yung mga heartbreak. Una si Kalapate. Pangalawa si Kuya. Tatalon ako. Charis. Malamig. Magkang ano, malamig. Yan yung mga ganitong puntahan dito. Libre lang, no?
Ang ganda na ng view mo, nasa lake ka, and then pwede kayo mag-picnic dito. Sobrang gandang dating spot. So nag-Canberra kayo, pwede na kayo makipag-date. Kaso nga lang, mababa yung population dito. Maraming magandang dating spots, pero wala kang kadate. Yun yung problema, maghanap ng kadate. Kaya pumunta na kayo dito, para mas madagdagan yung population. Kayo yung magpauso. Kayo yung magpauso ng mga date dito. Ate, ang tahimik. Merong tower dun. Anong tower yan? Canberra Tower. Gusto nyo mag-hiking? Wala talagang tao. No? It's either malulungkot ka kasi tahimik, or sasaya ka kasi walang nangingialam sa buhay mo. Ano? Dito, walang pakialaman ng pwede kang sumayaw-sayaw dito, like sumigaw-sigaw. Wala. Canberra! So yun guys, pupunta sana tayo sa Walter Cafe. Yun yung next natin. Tapos sinecheck ko sa Google, alas 4 pa lang. Closed. Opens 8 AM. Bukas na. The time is 4. Ang aga magsarado ng mga cafes dito. So ang Walter Cafe sarado na. Anong gagawin natin? Wala tayong gagawin. Meron pa mga iba, kasi malalayo kasi itong mga ibabas eh. Yung mga Australian War Memorial, mga New Parliament House, mostly mga government buildings. Cafe. Guys, Australian National University. May university din pala dito. Saan banda yan? Palakad-lakad lang kasi ako dito eh. Guys, speaking of university, naalala ko lang yung shinare ni Paul, yung Pilipinong nag-aaral ng university sa Australia. Nursing siya ha. Nursing ang kanyang course. Ang schedule niya daw, first sem niya dito sa Australia, 3 days a week lang yung klase niya. Tapos every day, 2 hours lang. So, ang dami niyang free time. Di ba? Sa isang week, 3 days lang. Tapos, sa isang every day, 2 hours lang. So, ang dami niyang free time. Kaya, pwede ka talaga mag part-time job while student ka. Tapos, parang after 3 years, matatapos niya na daw yung course. Kasi dito sa Australia, wala daw pala silang mga minor subjects. For example, nursing. Nakafocus lang talaga siya sa mga nursing courses, yung curriculum ng nursing. Sa atin kasi sa Pilipinas, kaya tayo tumatagal kasi ang daming minor subjects. Tas minsan, mas demanding pa yung mga minor, no? Yung mga minor subjects, yung pa yung maraming project, maraming ganyan-ganyan. So, hindi tayo makafocus sa major. Di ba? Sana ma-reconsider din ng Philippines, no? Na parang bawasan siguro yung mga minor subjects and then focus sa major subjects para mabilis din makagraduate, ganun. Or, dito rin daw kasi sa Australia, mas focus sila sa application than theory. Kumbaga, hands-on sila. Kasi mas matututo ka naman talaga pag may hands-on. Pag na-i-experience mo siya talaga kung anong gagawin mo. Instead of parang mga theory lang. Sa Philippines, magagaling tayo sa theory. Matatalino tayo mga Pilipino sa theory. Pero kulang sa hands-on. Siguro kasi depende rin. Baka kulang din kasi yung facilities sa Pilipinas para mag hands-on, ganun. Pero sana next time, no? Sana dumating yung panahon na mas maging better ang ating education system, no? Imagine, college siya, tapos 3 days a week, 2 hours per day. Kaya pwede ka talaga mag part-time. Naku, kung mayaman lang talaga kami dati, baka nag-aral talaga ako sa Australia. Kayo na lang yung magtuloy ng pangarap ko. Like, mag-aral din kayo dito, tapos mag part-time job, tapos pag nandito na kayo, baka makahanap kayo ng trabaho after graduation, then maging permanent resident na kayo, maging citizen kayo, malay nyo, di ba? Good. So guys, nilalakad ko na lang tong area na to. Parang may mga kotse na naman dito, pero baka andun pa yung bus stop. Actually, hindi pa ako nagsisearch kung nasan yung bus stop. Gusto ko lang maglakad-lakad. May mga naglalakad-lakad din naman dito. So guys, tinitignan ko papunta sa hostel ko. Pag mag-train ako, 20 plus minutes din. Pag mag-walk ako, 22 minutes. Mag-walk na lang ako, guys. Na-enjoy ko naman yung weather. Ayan. Tapos kanina pala, bibigyan ko sana kayo ng range kung magkano yung bus. Pero usually naman dito sa ang rate dito sa Australia kapag magti-train ka ng mga $1, so 38, 37 pesos.
Kaso yung card kasi kanina, nagloloko yung sa bus, yung parang yung terminal doon. Nagloloko siya. Tapos sabi ko sa driver, nagloloko yung terminal. Parang may nakasulat doon na error. Tapos sabi niya, it's okay. Parang hindi niya na ako pinagbayad. So hindi ko tuloy malaman kung magkano yung bus. Pero feeling ko mga ganun lang din. Mga $1 lang guys. Mga 38 pesos, 37 pesos, ganyan. $1 Australian dollar. When I say $1 dito, $1 Australian dollar, not $1 US dollar ha. And then, tara maglalakad na lang ako 22 minutes lang naman. Na-enjoy ko naman yung neighborhood. Ay, ito yung bus 53, yan yung sinakyan ko kanina. Yan guys, dito sa Australia meron silang mga ganito, mga inuman ng tubig sa daan. Try natin. Paano ba to? Wait lang, baka mabasa ako. Ganun yata. Pindot. Ayaw. Ayun. Okay guys, I'm back na here sa may city center. So yan. Ito yung ACT government. Ang ACT or Australia Capital Territory. Parang it's a special territory. Di ba meron dito mga New South Wales, Sydney, Victoria sa Melbourne. Ang Brisbane ay Queensland. No? Queensland. But dito sa Canberra, ang tawag sa kanya, ACT, Australia Capital Territory. It's a special territory. Pero technically nasa New South Wales siya, nasa may Sydney na state. Pero meron yung special territory for the capital, ACT. Alam nyo ba, ang dami kong ligaw kanina. Di ba naglakad ako, 22 minutes lang. Kasi ang dami kasing ginagawang kalsada. So may mga reroute, may mga sabi na go to another footpath, ganun. Parang isang oras yata ako naglalakad. Napagod ako kasi ang dami kong ligaw, sa totoo lang. But okay lang naman, at least malapit na tayo mag 20k steps. And then back here sa city center, hanap naman tayo ng kakainan for dinner. Ganyan lang siya, no? Chill lang, modern, clean. Na rin pala ako, Canberra Theatre, Canberra Museum plus Gallery. Feeling ko mga free lang din to. Tapos yung hostel ko nandyan lang sa somewhere there. Sobrang walkable. Walkable ng Canberra. Though may buses naman sila, may trams. May train ba dito? Hindi ko pa na-try yung train. Trams tsaka buses ang nakita ko. Pero walkable siya eh. So guys, may coco milk tea dito oh. Check natin kung magkano. Mahal. 7.9 or $8. Parang almost 300 pesos na no. Ito nga 8.6 Sa Pilipinas na lang ako magki-crave. Sa Pilipinas na lang ako magki-crave ng coco. Nagpunta ako sa McDo guys. Tawag nila sa McDo dito sa Australia is Macca's. So nagpunta ako sa Macca's. 6.48 pa lang. Hindi na sila nag-accept ng dine-in. Take out na lang daw kasi magsasara na. Ang aga magsara pati McDo. 6.48. Siguro 7 sila magsasara no. Alas 7 ng gabi sarada na. Bakit tayo kakain? Kebab. May kebab. Ay may malatang oh. Malatang. Yung gustong kainin natin sa Sydney kaso mahal. Magkano ba dito? Kaso baka sarado na sila. Ito 23 AUD. Yung parang hot pot. Gusto nyo ba mag hot pot tayo ngayon? Tom yum soup. Dito sa malatang pala, pipili ka ng mga ingredients mo. So meron silang pork, may seafood, ayan o. May mga tahong and all that. Tapos ito pa oh. Different types of noodles, gulay. Nagtanong ako kasi hindi mo ako marunong kung paano ito gamitin. So pipili ka pala ng ingredients. Tapos pag naka 500 gram, 19.99. Sabihin mo na lang 20 AUD yung 500 grams. Tapos pipili ka ng soup base. Meron silang tom yum, different types of soup. And then kung pag ma-exceed siguro babayaran mo. So tara, try natin. Bowl. And then meron din silang ganang pang sipit. Yan ang ginagawa ni ate. Thank you. Guys, namili na ako ng mga ingredients ko dyan. Tapos tinimbang nila. Hindi nga umabot ng 500 grams. So, for 50 grams lang. 17 AUD lang. Tapos pipili ka ng soup. Ang pinili ko tom yum. Mayroon naman sila dito mga beef soup. Ganyan. Different types of soup. Pero tom yum kasi favorite kong tom yum. Tapos ayan. Mamili ka. Ang saya pala ng ganitong experience. Ikaw yung magdi-decide kung ano yung gusto mong sahog dun sa soup mo. So it's called malatang. Akala ko karinderya siya. Pala
Kasi nirecommend to ng friend ko sa Sydney, nakilala ko dun. Ano pala siya, parang ganito. Hot pot. Sakto kasi ang lamig. So yun guys, dito na yung ating malathang hot pot. Sa yun yung mga pinili ko. Pinili rin ako ng parang vegetable na noodles. Tapos may mga sausage. Ayan, may mga meat. Ayan. Ang ganda no? I think isa sa mga budget din na magagawa nyo sa Australia, magmalatang na lang kayo guys. Kasi 17 lang to. Wala pang 20. Usually 20 plus AUD kapag nagde-dinner, kumakain ka dito. Meron silang lagay ng mga sauce doon. Hindi ko alam, combine ko lang lahat ng nakita kong sauce doon guys. Hindi ko alam ano magiging lasa nitong sauce ko. May garlic, may chili, may peanuts, chili oil. Kasi malamig. Tom yum. Oh my god. Sarap. Tom yum na tom yum. Chicken, beef. Sarap. Sarap. May nilagay pa akong tofu. Ay, ano ba to? Egg? Cabbage. Sarap, happy. Ang sarap kasi ang lamig ng panahon dito sa Canberra guys. Hindi tayo nag-cheers. Ito na lang, madali lang. Cheers muna tayo guys. 1, 2, 3. Cheers! Kain kayo na masarap dyan ah. Tulit na rin guys kasi ang dami kong pinili. May pinili ako mga prawns. Nagpili pa ako ng tahong. Mga beef. Tapos 17 lang no. Tapos mabubusog ka na dito. Tapos may sabaw pa. Magmalatang kayo sa Australia guys ha. Ay, grabe, nakakabusog yung kunain ko. So, imagine na 17 lang. I mean, mahal siya kung i-compute natin sa Philippines. Pero kung dito sa Australia, mura na yun. Kasi mga dito talaga 20 plus usually yung pagkain na 20, 30. So kapag 17 AUD, mura na yun. Tapos nabusog na ako. Pero ngayon naman, nakikrib ako ng dessert. Sakto kasi, nandito lang din yung Anita Gelato. Magdi-dessert pa ba ako? Kailangan ko nang umuwi guys kasi maglalaba pa ako. Bukas, magbabiyahe na tayo papuntang Melbourne. Maglalaba na ako kasi parang feeling ko wala masyadong tao sa hostel. Dito sa Canberra, mas konti ang tao. So, mas madali maglaba pag wala kang kaagaw. So, yung dito, parang gusto ko na maglaba dito sa hostel. Kasi 8 days na ako dito. So, para hindi matatambak yung mga labahan ko. Gusto kong maglaba, pero magdi-dessert pa ba ako? Ito ulit guys yung mga flavor sa Anita. Nagtry ako pistachio last time. So, magtry tayo ng ibang flavor ngayon. Parang sarap nun. Hazelnut wafers, creme brulee, pistachio. Parang sarap din ito. Black forest, strawberry. Meron silang passion fruit, strawberry banana. Parang sarap din ng chocolate cookies. Parang gusto ko lahat. Chocolate mint. Sorry guys, ginugutom ko kayo. Salted caramel and toffee cream. Macadamia, tiramisu. So guys, nagtanong na lang ako. Ang nirecommend ni Kuya is ito daw, Cookie Man. Yun daw yung best seller nila. So magta-trust na lang ako. Yes, one please. Ay, marami pala siyang nirecommend. Cookie Man. And guys, pwedeng mag free taste. Can you also taste the cookie man? Okay, thank you. Guluhan ako. Alright, thank you. Guys, tatlo yung na-recommend ni Kuya. Sabi ko na ano yung ma-recommend mo para sa first timer. Actually, nag-try na ako dito sa Sydney. Pero sinabi ko lang na first timer ako. Tatlo yung na-recommend niya. Pero pinili ko is itong
caramel cheesecake. So, 7, parang ganun, 7 AUD. Try it. Iniisip ko na lang maglalaba naman ako mamaya. So, reward ko to sa sarili ko sa paglalaba ko today. Cheers, guys! Pansin ko, dinadagdagan ni Kuya yung sa akin. Kasi nakikita niya nabibideo ako. Dinadagdagan niya ng maraming caramel, which I love. Pero pwede naman siguro kayo mag-request. Pansin ko, dinadagdagan niya ng maraming caramel soup. Kaya ang sarap nito. Parang punong-puno yung ng caramel. Not too sweet. Not too sweet. Maraming mga texture na nagka-crunch. Ano ba yung mga nagka-crunch na yan? Parang mga caramel chocolate. Ano ba yun? It's good. Pero when it comes to gelato, Italy pa rin talaga ako. Like yung kinain ko sa Italy, yung parang yung best. But this is also good, like Anita. So guys, naglaba lang muna ako. 6 AUD yung wash. Tapos bumili ako ng detergent dito. Tsaka Fabcon powder. 2 each. So 4 lahat. So 4 plus 6, 10 AUD. Tapos mamaya magda-dryer pa ako. Chill lang naman guys. Maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa Canberra. No? Na-enjoy ko naman yung kanyang pagiging super laid back and chill na life dito sa Canberra. And I hope kung pupunta rin kayo sa Australia, give it a chance. Like 3.5 hours na from Sydney, and kung gusto nyo rin tumira dito, mag-aral dito, maghanap ng trabaho dito, you may want to consider dito sa Canberra. Maraming salamat Canberra. I hope to see you again next time. And I see you again guys sa susunod. Bye!